Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sinamahan ni Ramon ang ama nito ng araw na iyon sa pagkakarpintero sa bahay ni Nana Iluding, ang albularyo ng isla. Alam iyon ni Ella sapagkat sinabi sa kanya iyon ng kanyang kasintahan. Abalang-abala si Ramon ng mga nakaraang araw. Tila sinasamantala nito ang bakasyon upang makaipon ng sapat. Nagluto siya ng turon at nagpa siyang dalhan ito. Agad naman siya nitong sinalubong nang makita siya. "Uy, ano to?" tanong nito nang abutin ang maliit na basket niyang dala. "Dinalhan ko kayo ng tatay mo ng turon." Burmaling siya sa ama nito. "Magandang hapon po." Ngiting-ngiting tinanguan naman siya nito. "Mabait ito sa kanya." "Salamat, Ineng." Binigyan ni Ramon ng turon ang ama nito saka siya nito iginya sa labas ng bahay ni Nana Iluding. Naupo sila sa bangkito roon. "Pawis na pawis ka. Baka naman mamaya magkasakit ka na niyan, Anya." "Sanay ako sa pawis, Ella. Kaya lang bakit wala kang bimpo sa likod? Baka matuyuan ka ng pawis." "Nasaan na ang bimpo mo?" "Marumi na ang bimpo ko." "Hamon na yan. Matatapos na naman kami ng tatay." "Hay naku! Ang bimpo na niya ang inilagay niya sa likod nito. Paano kung sa kagaganyan mo ay magkasakit ka?" Nang mapatingin siya sa mukha nito ay nakatitig lamang ito sa kanya. "Ano? May reklamo?" Itinaas niya ang kilay. "Kahit pawis ako, hahalikan kita." Ginawaran nga siya nito ng halik sa pisngi. "Pagkatapos namin ng tatay, mamamasyal tayo ha? Hintayin mo ako sa inyo." "Sige, mauna na rin ako para makatapos ka kaagad. Daanan mo ako sa amin ha?" Tumango ito sa kapinisil ang baba niya. Tila may pakpak ang paang naglakad na siya pauwi sa kanila. Ano ba talaga yan? Nakakunot na ang noong tanong ni Ella kay Ramon. Nasa batuhan sila at may dala itong tipak ng kahoy at pait. "Manood ka lang." Nagsimula itong mag-ukit. Makalipas ang ilang minuto ay nagkakaroon na iyon ng porma, ngunit masyado pang malabo para mahulaan niya kung ano iyon. "Ano nga yan?" usisan niyang muli. Itinabi nito ang kahoy. "Bukas, makikita mo na kung ano yan. Bukas ko na itutuloy. Halika na muna rito." Tinapik nito ang espasyo sa unahan nito. Pumwesto siya roon. Nakulong siya ng mga binti nito at humilig siya sa dibdib nito. Hinaplos-haplos nito ang kanyang buhok at panakanakang hinahagkan iyon. "Kapag nakatapos na ako, magtatrabaho ako sa bangko, Ella. Mas mabilis daw ang pag-asenso kapag sa bangko ka nagtrabaho," anito. Business Management major in accounting ang kinukuha nitong kurso. "E di kapag nakapagtrabaho ka sa bangko, doon ka napipirmi sa kabilang bayan." "Anong sa kabilang bayan?" "Sa Maynila ako magtatrabaho at isasama kita." "At habang nagtatrabaho ako, nag-aaral ka naman," lahad nito. "Ibig mong sabihin lalayo ako kina nanay at tatay? Panandalian lang naman yon eh. Kapag pareho na tayong may trabaho, kukunin din natin sila. Mas maganda ang buhay roon, Ella. Mabilis ang takbo ng panahon. Mas maraming opportunity. Hindi tulad dito sa atin. Saan naman tayo titira doon?" Kapag sinabi nito ay naniniwala siya. Batid niya na ganoon ang mangyayari. "Upa muna tayo ng bahay. Tayong dalawa lang doon. Masosolo kita," tudyo nito. "Ikaw talaga," ingus niya. Natawa ito. "Sana naman, sa pasukan, makapag-enroll na rin ako. Kahit naman paano, gusto ko ring makasabay sa'yo," pagdakay sabi niya. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Mataas din naman ang pangarap niya sa buhay at nais din niyang matupad iyon. Isa pa ay nahihiya rin siya rito. Pakiramdam niya ay milya-milya na ang layo nito sa kanya. "Basta kahit na ano nang mangyari, makakapag-aral ka, Ella." Niyapos siya nito. Noon nagsimulang dumilim ang kalangitan. "Naku, ulan pa yata. Halika na."
Tumayo na siya ngunit hinigit siyang muli nito paupo. Nagtatakang napatingin siya rito. Huwag kang matakot sa ulan, Ella. Dito muna tayo. Maaga pa naman. At nanatili sila roon hanggang sa pumatak na ang ulan. Hindi nagtagal at naghahalakhakan na sila. Niwala nga silang ideya kung bakit sila tumatawa. Marahil ay natuwa sila dahil magkasama sila sa ulanan at kapwa pa rin sila nakaupo sa mataas na batong iyon sa dagat. Hindi ba masarap sa pakiramdam, Anito Pagwan? Tumango siya habang patuloy ang pagtawa. Maya-maya, ginagap nito ang palad niya. Baka nag-aalala na sa iyo ang nanay at tatay mo. Magkahawak kamay silang naglakad sa ulanan pa uwi. O ano yan, nagtatakang tanong ni Ella kay Ramon kinabukasan. May dala itong malaking saranggola sa kaliwang kamay habang sa kanan ay may kung anong bagay na natatakpan ng malaking panyo. Sorpresa, halika na. Nagtungo sila sa batuhan. Inilapag nito roon ang bagay na natatakluban ng scarf. Ano ba talaga yan, git niya? Inalis nito ang takip. Nanlaki ang mga mata niya. Ang kahoy nitong inuukit kahapon ay isa ng maliit na bahay. Paano mo to natapos kaagad? Tanong niya. Pinagpuyatan ko yan kagabi. Maganda ba? Ganyan ang magiging hitsura ng bahay natin. Napakarami nitong pangarap para sa kanila. Masayang-masaya siya at kabahagi siya ng mga pangarap na iyon. At natutuwa siya sa mga simpleng bagay na kanilang pinagsasaluhan. Ang importante ay si Ramon. Kahit naman marahil hindi matupad ang lahat ng mga pangako nito ay masaya na siya basta kasama lang niya ito palagi. Maganda, bulalas niya. Pero nagpuyat ka pa dahil dito. Pinisil nito ang baba niya. Sanay ako sa puyatan. Saka gusto kong ipakita sa'yo. Nakita mo itong pintong ito sa unahan? Itinuro nito ang bahaging iyon sa inukit nitong kahoy. Tumango siya. Sinlapad yan ang 4 na pinto ng bahay namin. Itong mga bintanang ito, sinlaki ng pintuan ninyo. At mas mataas pa sa bakod ng mga inivilla ang magiging bakod nitong sa atin. Kaya lang gusto ko, tanaw ang loob. Ayoko ng tulad sa mga inivilla na parang ayaw nang magpapasok. Ilan na kwarto? Mahigit 12. Ay ayoko. Mahirap maglinis kapag ganoon karami, biro niya. At ilang katulong ba ang kailangan mo? Yabang. Tawa ito ng tawa. Aba, kapag yumaman na tayo, hindi kita pahihirapan. Ikukuha kita ng 12 ng katulong. Pero ako pa rin ang magluluto ha, tila totoo na ang lahat na sabi pa niya. Siyempre saka, ikaw ang personal na mag-aasikaso sa akin. Itatago ko itong bahay na to, Ramon. Itago mo at sauluhin. Ganyan na ganyan ang magiging bahay natin, pangako iyan. Kapag naitayo na ang bahay, pagkalipas ng ilang taon, ilabas mo ulit itong model na to, makikita mong ganoong-ganoon din walang ipinagkaiba. Mas malaki nga lang. Tapos, lalagyan mo ng malaking palaruan ng bata sa labas ha? Umiti ito sa kanya. Siyempre ngayon, magpalipad na tayo ng saranggola. Noong una ay sa itaas ng batuhan lamang sila nagpalipad, ngunit nang lumaon ay bumalik sila sa dalampasigan. Solo nila ang daigdig ng mga sandaling iyon. Nagtatatakbo sila sa dalampasigan. Mistula silang mga bata na iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nakapagpalipad ng saranggola. Siya ang maihawak ng PC na nakapaikot sa isang lata. Sige, pataasin mo pa, Ella. Luwagan mo ang PC, Anito. Tumalima siya. Napakaganda nito. Maaliwalas na maaliwalas ang kapaligiran. Tila nakikiayon ang panahon sa kaligayahang nadarama nila. Wala ni isang ulap sa kalangitan at kasimbughaw ng kalangitan ang karagatan. Tahimik ang alon. Hapon at walang naliligaw na mangingisda roon. Tanging ang tawanan nila at pagkakasiyahan ang maririnig. Ang taas na niya, Ramon, bulalas niya. Tataas pa yan. Pumwesto ito sa likod niya at niluwagan pa ang PC. Kay taas-taas na ng lipad ng kanilang saranggola. Kasing taas ng mga pangarap nila. Patuloy pa rin sila sa pagtakbo sa dalampasigan. Tila kay gaan ng buhay, makulay ang lahat. Nang mag-iba ang ihip ng hangin ay pinababa na nila ang saranggola. Medyo tumagal dahil kay taas na yon. Bigla ay muling nag-iba ang ihip ng hangin at sumabit ang saranggola sa isang puno ng mangga. Kukunin ko, Anito, sa kainakyat ang puno. Nang makababa na ito, hindi lamang ang saranggola ang dala, may bitbit na rin itong mangga. Pinagsaluhan nila ang prutas sa ilalim ng puno.
Dahil hilaw pa ang mangga, paasiman sila ng mukha. Tawanan na naman sila ng tawanan. Ito, kaya mo. Buong tapang na kinagat nito ang manggang ubod ng asim. Kaya ko yan. Ginaya niya ito, ngunit naidura din niya ang prutas dahil hindi niya nakayanan. Muli silang nagkatawanan. Ano, kukuha pa ako, natatawang tanong nito. Sige, masarap naman ang mangga. May bagoong sa bahay. Uwian ko si nanay. Muli itong umakyat sa puno. O, saluhin mo. Marahan itong inihulog sa kanya ang mangga. Itinaas naman niya ang maluwag at mahabang saya. Doon nito ibinabagsak ang mga iyon. Hindi naman nagtagal ay marami na itong nakuha. Tama na, Ramon. Baka mahulog ka, saway niya rito nang makita niyang aktong tatapak ito sa isang payat na sanga upang makakuha pa ng mas marami. Hindi. Ikukuha ko pa ang nanay mo. Di ba, mahilig siyang gumawa ng burong mangga? Kayang-kaya to, ano ka ba? Tatawa-tawang sabi pa nito. Tama na to, bumaba ka na, mariing utos niya. Isa na lang. Tumapak ito sa payat na sanga. Umingit iyon. Ramon, pakiusap bumaba ka na. Noon nabali ang sanga. Mabuti na lamang at nakailag siya kung hindi ay sa kanya iyon tumama. Nang muli siyang tumingala ay nakita niyang nakalambitin ito upang hindi tuluyang mahulog. Ayan kasi ang kulit eh. Baba na. Tumalima naman ito. Nang makababay napapangiwi pa ito. Oh, bakit? Ano nang nangyari sa iyo? Nang itinaas nito ang damit ay nakita niyang mayroon itong malaking galos sa dibdib. Marahil ay nagasga sa isang sanga. Masakit ba? Hinaplos niya ang galos nito. Sakit. Kiss mo naman. Aba. Sinuswerte kayata, Ramon, piksi niya. Ang lakas ng tawa nito. Kinabig siya nito palapit. Maya-maya ay nabura ang ngiti sa mga labi nila. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Pagkatapos ay nagsalo sila sa isang matamis na halik sa ilalim ng puno ng mangga. Sana, palagi tayong ganito, Ramon, nahiling niya. Muli siya nitong hinagkan. Palagi tayong magiging ganito, Ella. Pangako yan. Mapait na napangiti si Ella sa alaalang iyon. Nasaan na ang pangakong iyon? Minsan ay tinatanong niya ang sarili kung nasa kanya ba ang pagkakamali. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing oo, nasa kanya. Isang bahagi naman ng isipan niya ang kumukontra doon. Ngunit mahalaga pa ba kung sino ang may pagkakamali? Hindi ba sapat ang mga pangakong binitiwan nila noon? Hindi ba sapat ang nararamdaman nila sa isa't isa? Doon na lamang ba nagtapos iyon sa pangakong walang katuparan? Bago siya nahiga para matulog ay nanalangin muna siya. Idinalangin niyang bigyan pa ng isa pang pagkakataon ni Ramon ang kanilang pagsasama. Mamaya na ang anniversary party ng kumpanya. Hindi na tayo kailangang magsabay. Kaya mo namang pumunta doon ng mag-isa, kaswal na sabi ni Ramon kay Ella ng umagang iyon habang nagbabasa ito ng pahayagan. Halos nalimutan na niya. Hindi ka ba dadaan muna rito bago tumuloy ron? Tanong niya. Hindi na. May meeting ako bago ang party. Gamitin mo na lang ang kotse mo dahil may dadaanan din ako pagkagaling sa party. Saan ka dadaan? Noon nito ibinaba ang pahayagan at tiningnan siya. Hindi ko na kailangang sabihin yan sa'yo, mariing sabi nito. Pero ano? Asawa kita, ganoon ba? Patuyang tanong nito. Hindi siya nakasagot sa sinabi nito. Napakagatlabi na lamang siya upang pigilan ang luhang nagbabantang pumatak mula sa kanyang mga mata. Huwag, tigilan mo iyang ganyan, Ella. Tumayo na ito, marahas na ibinagsak ang pahayagan sa mesa. Kilala kita, kaya tigilan mo na iyan. Tumayo na ito. Ramon. Bakit? Tila naiirita at naiinip nitong tanong. Pakiusap. Pakiusap ng ano? Alam mo, ako ang nahihiya kapag nakikita kitang umaarte ng ganyan. Malinaw na malinaw kung ano tayo sa isa't isa, kaya huwag mo nang palalain pa ang relasyon na ito. Iniwan na siya nito roon. Hindi niya ito sinundan sa pagkakataong iyon. Hinayaan na lamang niyang tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Putik, sambit niya habang pinipilit ang sariling tumahan. Ilang saglit pa ay narinig niya ang ugong ng palayong sasakyan ng kanyang asawa. Mag-isa na naman siya sa kanilang bahay. Hindi ka na niya mahal, malinaw na malinaw, umalis ka na. Utos ng isang bahagi ng isip niya.
Iba naman ang sinasabi ng isang bahagi niyon. Mahal ka pa rin niya, Ella. Sa lahat ng mga taon na to, hindi siya nag-asawa at inalok ka pa niya ng kasal. Kung hindi ka na niya mahal, mas madali na sana para sa kanya na hayaan ka na lang. Pinili niyang maniwala na mahal pa siya ni Ramon. At sa kanyang gunita ay ibinabalik niya ang masasaya at matatamis na alaala ng mga pangako nito. Sa susunod na kabanata, masusubok ang tibay ng relasyon ni Ella at Ramon dahil sa mga bagong pagsubok na darating mula sa kanilang mga pangarap at realidad. Lalantad din ang mga lihim na maaaring magdulot ng pagbabago sa kanilang pagsasama. Kaya abangan natin